Guys, gusto nyo bang matuto ng ganitong effects, firebomb effects? Ayan. Oh, kunwari may tinapon din, sumabog, itinapon yung apoy. Ganito, gawa lang kayo ng video na ganito. Kunwari, may hinawakang apoy, tapos itinapon, then sabay, kunwari, nagulat dahil may sumabog. Oh, ganyan lang gagawin nyo. Edit na tayo, let's go. Alright, edit na. Hanapin natin yung paglabas ng tao, doon ang umpisang kukunin natin. Ayan, yan. Ito, ayan, para malinaw. Diyan, tap natin yung video, then split. Pindutin ng split. Tapos yung naka-highlights na yan, na second video, i-overlay natin yan, ibababa natin. Hanapin natin siya overlay, yan, overlay. Ayan, pag nakababa na siya ng ganyan, i-drag natin siya. Diinan nyo lang, mawawala ang pagka-highlights niya, i-drag natin sa unahan. Ayan, pantay natin. Tapos, click natin yung video. Then, remove BG natin yan. I-remove BG natin para makita natin yung unahan. Ayan, remove BG. Then, kung bago pa kayo sa CapCut, free pa yung auto removal niya. Free pa yan pag bago pa lang kayo. Kasi ako, matagal na eh. 2 taon na rin yung ginagamit ko CapCut. Kaya, naka-pro na yan. Pwede natin gamitin ang customize. Kaya lang medyo matagal dahil tutorial ito para alam nyo lang yung technique paano mag-edit. Gamitin natin ang auto removal para mabilis. I-auto remove muna natin yan. Ayan, hintayin lang natin. Applying siya. Ayun, pag nag-green na ng ganyan, okay na yan. Tap nyo na ang check. Goods na yan. O, ayan. Makikita natin dun sa first clip, lumabas yung isang tao, di ba? Ayan. Putulin natin yan. Alisin natin yung lumabas siya. Ayan. Tap nyo yung first clip, yung main. Then, split. Yung maliit na yan, para ma-delete natin yan, hindi natin ma-delete dahil napakaliit. Para matap natin, ma-delete natin, i-stretch nyo yung video, 2 daliri. Pag dikitin nyo, then itap nyo dito sa screen, tapos paghiwalay nyo daliri nyo, hahaba yung video, may stretch siya. Then, i-click na natin tong maliit na yan para ma-delete. Ayan. Tapos, pwedeng ibalik natin ng umpisa. Tapos, itong first clip, yung plain na yan, i-duplicate natin yan para may kapantay itong naka-overlay. Duplicate natin siya. I-tap nyo siya para ma-highlights, then duplicate. Duplicate natin yan. Asan na ba si duplicate? Ayan. Tapos, isa pa. Tap natin para ma-highlights, then duplicate uli. Duplicate natin siya ng 3. Ay, 2. Para maging 3 siya, mahaba siya. Duplicate. Ayan. O, ayan. Halos kasing kapantay niya na yung naka-overlay. Ito na. Maglalagay na tayo ng fire effects. Ayan. Pag ganyan niya ng kamay niya, ayan, pag akma niya ng ganyan, palitawin na natin yung apoy. Ayan. Tap na natin ang add overlay. Add overlay. Then, hanapin natin yung sa YouTube, mag-download kayo. Fire effects. Ayan, ito. Ayan, dinownload ko na yan. Ayan, then, habang naka-highlight siya ng ganyan, hanapin natin, i-resize natin siya. Transform, then resize. Kunin lang natin yung kulay green. Ayan, kulay green lang ang kunin natin, yung may kulay green. Then, kulay green lang, diinan natin. Ayan, tap check kung goods na. Ayan. Then, click yung arrow na 3 sa gilid. Hanapin ang remove BG. Ito, remove BG. Tapos, chroma key naman ang gamitin natin para matanggal yung kulay green. Chroma key. Ayan, yung bilog na yan, itapat nyo yung gitna niya sa kulay green. O, di ba? Nawala yung kulay green. Then, intensity. Adjust natin ng konti. Shadow. Adjust ng konti. Then, check. Meron pa siyang konting green na nakikita. Tap natin itong 3 arrow. Then, hanapin natin ang adjust.
adjust, hanapin natin ng HSL. Ayan, tap nyo yung kulay green. Then, itong hue, saturation at saka lightness nya, ilagay natin sa negative. Ayan. O, kita nyo, wala ng green yung apoy. Pula na lang at itim yung usok. Then, tap itong arrow down sa gilid, sa taas ng kulay pink ba yun? Ayan. Then, check. Tap nyo ulit ang check. Ayan. O, diba, nawala na yung kulay green. Ngayon, ganitong technique kung paano natin maitatapat sa kamay natin. Na natin yung pagganyan ng kamay, ipatong natin sa may palad, yung lumitaw na apoy. Ayan, palad. Ganyan. Tapos, maglagay tayo ng keyframe. Keyframe yung diamond. Ito, sa kanto. Yung diamond na ito, i-click nyo itong diamond. Ayan, meron na siyang keyframe, yung kulay pula. Ayun o. Keyframe. Ayan. Sabihin, habang naka-highlight siya ng ganyan, i-move natin yung keyframe. Siyempre, gumalaw yung kamay. Kita nyo? Tapos yung keyframe naging puti. I-move din natin tong apoy, patong natin uli doon sa kamay. Ayan, magkakaroon na siya ng diamond sa baba, keyframe. Diamond keyframe. Ayan. Then, i-move natin uli gamit ang daliri. Dito tayo mag-tap sa baba. Idiin nyo lang. Tapos, i-move natin. Nawala. Pumuti na naman yung keyframe. Ayan. Lumipat yung posisyon ng kamay, di ba? Oh, ayan, pumuti yung... Nako. Pumuti yung keyframe, lumipat yung posisyon ng kamay. Tiyaga lang ang pag-edit, guys. Ayan. Ilipat na naman natin yung apoy sa ibabaw ng palad. Ayun, ganon. Ayan. Tapos, i-move natin uli itong baba, itong naka-highlight sa baba. Ayan, pumuti na naman yung keyframe. I-move na naman natin yung apoy kasi gumalaw na naman yung kamay. Isunod lang natin, ipatong na naman natin sa palad. Ganyan. Tapos, i-move pa rin natin. Tiyaga lang, guys. Bawat galaw, keyframe. Bawat galaw, keyframe. Para nakasunod yung apoy. Ayan. Move na naman natin uli. Pumuti na naman yung keyframe. Ilipat na naman natin yung apoy. Tapat na naman natin sa palad. Ayan. Tapos i-move uli. Tiyaga lang, guys. Ang daming mabusisi ito. Maraming keyframe ang gagawin natin kasi magalaw yung kamay. Bawat galaw. Ayan. Move uli. Pagputi ng ganyan. Kita nyo. Lumipat din yung kamay. Nagbago din yung kamay. Ayan. Itapat din natin yung apoy sa palad niya. Ihabol natin kung nasaan pumunta yung palad niya. Magkakaroon na rin siya ng keyframe sa baba. Move natin. Pagputi ng ganyan, lumipat din yung kamay, bumaba. Ayun yung position. Ihabol na naman natin yung apoy. Yan. Tapos, move pa rin uli. Tiyaga lang, guys. Ayun. Ihabol natin yung apoy uli sa kanyang palad. Ayun. Then, move na naman. Ayan. Gumalaw na yung palad niya. Akmang babato na. Ihabol natin yung apoy. Ayan. Ihabol lang natin ng ihabol yung apoy sa kanyang palad. Ayan. O, move na naman natin to sa baba para pumuti yung keyframe. Ayan. Akmang babato na siya. Ayan. Ihabol natin yung apoy. Move uli. Ayun. Pagbato na niya. Ihabol uli natin yung apoy doon sa kamay niya. Ayun. Sa taas. Ayan. Then, naibato na niya. O, ganito na yung gagawin natin, guys. Paliitin natin yung apoy. Kunwari, naitapon na niya sa malayo, syempre. Ayun. Paliitin natin ng ganon. Tapos, move uli natin. Ayan. O, totally, yung itsura ng katawan ng mama, naibato na talaga niya. Kabuelo na siya. Yung apoy, paliitin natin. Then, ibaksak natin doon. Yan, doon. Baksak natin yung apoy doon. Then, move natin uli. Ayan.
Diba naibaksak niya na yung apoy. Tapos, kunwari, ayan, may sumabog na. O, ayan. Bago siya yumuko, eto, lagyan na natin ng pang pasabog. Ayan, binato niya. Then, yung apoy, paliitin natin mabuti yung apoy, yung halos hindi makita. Then, ibaksak niya doon na halos hindi makita. Ibaksak niyo yung apoy ng halos hindi siya makita. Ayan, paliitin niyo mabuti sa last, pinakadulo. Kasi bumaksak na siya bago sumabog. Ayan. Dito, tingnan nyo. Ayan, ibig sabihin sumabog na kasi nagulat na siya, napayuko siya. Ayan. Sa position na yan, mag-overlay tayo uli yung bomb effects. Tap nyo tong tatlong arrow, then add overlay. Pag lumitaw yung overlay, add overlay na. Ito naman, bomb effects ang add natin. Ayan, yung bomb effects. Ang gagawin naman natin sa bomb effects, i-resize natin yan. Hanapin natin ang resize. Habang naka-highlight siya ng ganyan, dapat naka-highlight siya para ma-transform siya. Transform. Then, resize. Ayan, kukunin lang natin uli yung kulay green. Ayan, para matanggal yung itim niya. Pag ayaw madrag nung pababa nun, etong idiinan nyo tong naka-green, siya ang itaas nyo. Ayan, maraming technique. Tapos, ihabol nyo yung baba dahil siya yung nadadrag. Ayan. Then, check. Kung goods na. Tapos, tap uli yung tatlong arrow. Hanapin ang remove BG uli. Ayan, remove BG. Tapos, chroma key uli para matanggal yung pagka-green. Chroma key ang gamitin. Tapat nyo sa may green yung gitna ng bilog. Then, adjust natin yung shadow. Tapos, intensity. Pansinin nyo yung apoy, may kulay green. Check nyo ng ganyan. Then, tap itong tatlong arrow uli. Hanapin nyo yung adjust. Ayan, adjust. Yan, pabalik-balik lang. Then, HSL. Tap nyo uli yung green. Ayan, ilagay natin uli sa negative. O, kita nyo, yung apoy, wala na siyang kulay green. Then, tap tong arrow down. Tapos, check uli. Ayan. Check. Napansinin nyo, yung apoy na sumabog nandito sa may tao. May technique dyan. Ganitong technique nyan. Hanapin nyo ang layer. Habang naka-highlights ng ganyan yung sumabog, layer. Pindutin nyo yung layer. O, kita nyo. Nasa unahan yung sumabog. Papuntahin natin sa dulo. Pagpalitin natin ng pwesto. O, kita nyo. Yung tao ang nasa unahan na. Yung apoy nandun na. Kung saan siya sumabog. Ayan. Ipwesto natin doon sa kung saan yung pinuntahan ng apoy. Doon siya sasabog. O, i-review natin guys. Ayan. Itinapon niya. Tapos, sumabog. O, diba? O, sumabog. Ngayon, palakihin natin ng konti yung sumabog. Itap nyo itong bomb effect. Palakihin natin konti. Ayan, ganyan. Palakihin natin siya. Ayun, i-adjust nyo lang. O, review natin sa umpisa. Lumabas yung apoy. Then, tinapon. Sabay, sabog. O, kita nyo guys. Meron na kayong astig na reels. O, maglinis na tayo. Linisin nyo naman yung dulo. Kailangan, doon sa last part, kita pa rin kayo. Ayan, kunwari, yan. O, kunwari, magbo siya. Ganyan. O, tap nyo yung unahan, yung pinakataas, para ma-highlights din. Split. Tapos, tap nyo pag natanggal yung highlights, tap nyo para ma-highlights, then delete. Tap nyo rin itong baba. Ayan. Split. Then, delete. Ibaba nyo lang, hilahin nyo lang pababa. O, ayan, itap nyo itong video na naka-overlay. Then, split. Then, delete. Review natin.
O, ayan. Okay na yon, pantay na. Para magpantay palalo, i-delete natin tong CapCut kay bawal man yan sa Reels. Ayan, sa dulo. O, tingnan natin. O, di ba? O, review natin uli mula umpisa. Ayan yung apoy. Then, tapon, sabay, sabog. O, kita nyo? Meron na kayong pang Reels. O, di export na. Ganun lang kadali guys. Please share naman ng video para matuto naman ang iba.